ito yung mga basic lathe operations natin. Facing, turning, chamfering, drilling, boring, threading. Different cutting tools, yung mga normal na ginagamit natin. Right hand turning tool, left hand, external threading, internal threading tool, drill bit, boring tool. Tapos sa CNC lathe kasi at magkaiba sila ng coordinate system ng CNC milling. So ganito yung sa CNC lathe natin. Ito yung ating workpiece, then ito yung ating chuck. Yan, X and Z. Ito yung mga sample G-codes and M-codes natin. G-codes for movement. G0, ito yung rapid positioning natin. Pang position lang to, hindi to pwede ipangkain kasi sobrang bilis nito. Katulad yan, nag-position lang siya dito. G01 or G1, linear interpolation. Ito. Straight line lang yung kanyang mga movement. G2, circular clockwise interpolation. So, clockwise yung kanyang movement. Tapos G3, circular counterclockwise interpolation. So, counterclockwise naman yung ano niya, movement niya. So, sample tayo ng G1, linear interpolation. So, sabi dito, G1, X0, Y0. So, dito tayo magsisimula. Ito ang ating X0, Z0. So, tapos, travel tayo. G1, X14, Z0. So, dito yon. G1, Z negative 20. So, ganyan. G1, X25. Then, G1, Z minus 30. Yan. Basta mga straight lang yung mga kaya niya. So, next. Sample naman tayo ng G2 or circular clockwise interpolation. So, simula ulit tayo sa X0, Z0. Dito tayo. Next ay G1, X10, Z0. So, dito yon. Tapos, G2, X24, Z minus negative 7 are 8.12. So, dahil ito ay clockwise, paganto yung movement niya. Tapos, G1, X24, Z negative 13.11 dito. So, kung mapapansin natin, pagka G2 ang ginagamit natin command, bukod dun sa X and Z na ano niya, location niya, sasamahan pa natin siya ng R kung ano yung radius niya. So ito yung radius niya. So ilalagay natin dito. Next, G3, circular counterclockwise interpolation. So simula ulit tayo sa X0, Z0 dito. Then G3, X12.32, Z negative 4.88, R 6.26. So, yan, counterclockwise. Tapos, G1, X12.32, Z negative 8.4. So, ganyan lang. Modal and non-modal G-codes. Ano ba to? So, pagka modal, yung pagka kinol natin yung mga model G-codes, hindi na mabubura yun. Hanggat hindi siya napapalitan ng another G-code na another model G-code o pa same group. O katulad nito. Yung G1, ang group niya ay A. Hindi mawawala yung G1 kahit na hindi na natin siya isama, katulad dito. Nag G1 tayo dito. So kahit hindi ka na maglagay ulit ng G1 dito sa ilalim niya, hindi siya mawawala kasi modal siya eh. Makakancel lang dun G1 kapag naglagay ka ng another
G-code pa same group katulad nitong G2. Ayan, mabubura na si G1. So ito yung mga group na to, nilista ko na rito. Ano naman yung non-modal G-codes? Ito yung sa block number mo lang siya magiging effective. So dalawa lang naman yun, G4 tsaka G28. Tapos note lang na any two G codes of a same group cannot be in the same block. Kunyari ito, G2 tsaka G3, hindi sila pwedeng magkasama sa isang block kasi mag-a-alarm yung machine, mag-error yun. Hindi niya maintindihan kung ano yung kino-command mo. So, ito yung mga common alarms in CNC late programming. Nilagay ko na rito yung alarms and tsaka yung solution na pwede nyong gawin. Babasahin nyo na lang to. Points to consider. M0. M0, ito yung program stop or mandatory stop. Pag nabasa ng machine tong M0, mag-i-stop siya. Then M01, optional stop. Pag nabasa naman to ng machine, mag-i-stop din siya. Pero kapag naka-on lang yung optional stop button nyo sa machine, o yun yung pinagkaiba nila ni M0 tsaka ni M1. Si M0, wala tayong magagawa, mag-i-stop talaga yung program. Pero pag si M01, mag-i-stop lang siya pag naka-on yung optional stop button natin. Tapos syempre, M30, yun yung end of program. Hihinto na talaga siya kasi tapos na yung, ibig sabihin, ang understanding ng machine is tapos na yung program natin. In programming, you need to have a header and a footer. It is needed to provide setup for the machine and to ensure consistent and safe operation. Sa programming kasi, lagi tayo merong header and footer sa simula at saka lalo kapag nag-change tayo ng tools, laging meron yan. So, tignan natin. Ito yung programming header for CNC Late. So, unahin natin to. Ito yung program number, tas ito yung program name. Tas kung makikita nyo to, ito N5, N10, N15, N20. Yan yung mga block number. Wala namang effect sa program natin yan. Tsaka sa takbo ng machine. Parang palatandaan lang ito. In some cases, mahalaga to. Pero, I would recommend na lagi tayo maglagay nito para mas madaling matandaan kung saan tayo nagkaroon ng error or saan tayo huminto. Tapos, sige, unahin natin to yung G50. G50 is para ma-activate yung maximum speed limit. Katabi niya, ano daw yung maximum speed limit? So, ito yun yung katabi niya. S 1,800. So, ito yung magiging maximum speed limit natin. Spindle speed limit. Tapos, ito naman, T0101. Ang ibig sabihin ng T, ito yung tool call. So, ang tawag to ng tool. Tapos yung 01 na to, kung anong tool number siya. Then, itong another na katabi niya na itong 0 na to, ito yung offset naman ng tool na yun. G96. So, itong G96, ito yung constant surface cutting speed. So, ang ibig sabihin nito, hindi pare-pares yung takbo ng spindle natin o yung workpiece natin sa chuck. Kapag malaki yung diameter, mabagal siya. So, ito naman yung sinet natin na spindle speed. So, habang yung tool papunta sa center ng workpiece, pabilis siya ng pabilis. Then, pag palayo siya ng palayo sa center ng workpiece, yung X0 natin, pabagal naman siya ng pabagal. So, M3, spindle on, clockwise rotation. So, mag-i-start na umikot yung natin, workpiece natin. G99, ito yun naman yung feed per revolution natin. Ibig sabihin nito, ito yung feed rate natin, F.1. So, sa isang revolution ng ating workpiece,
ang galaw nun ay 0.1. So kapag mabilis yung spindle natin, mabilis din yung galaw ng feed rate natin. Tapos M8, ayan, coolant on lang natin. Program footer. Ito naman yung program footer ng mga CNC lathe natin. G0, rapid positioning, Z25, save value lang to para kumbaga ilayo lang natin yung cutter natin do sa workpiece para safe. Tapos G28, ito naman yung command para mag-return sa home position. So ilagay natin yung G28 tapos kung ano yung axis na gusto natin i-home. So ito yung U, ito yung X-axis, tapos yung W naman, ito yung Z-axis. Katapos nun, M09, coolant off, M05, spindle stop, M01, optional stop. Pagka end ng pagtapos na yung program, imbis na M01 ilalagay natin, M30 na yung ilalagay natin pagka tapos na yung program. Itong M01 kasi ginagamit natin to kapag hindi pa tapos, kunyari magto-tool change lang tayo. Ito na ilalagay natin sa footer.